May isa pang ugat ng maraming kasalanan at kaguluhan sa mundo. Self-centeredness. At kapag ako ang sentro, nagiging madali ang korupsyon. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa ebanghelyo natin ngayon, may isang pahayag si Jesus na medyo mahirap pakinggan. Sabi niya, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me." Alam ninyo, sa unang tingin, parang nakakagulat. Parang sinasabi ni Jesus na huwag nating mahalin ang ating pamilya. Pero hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Ang punto ni Jesus ay ito. Walang dapat mas mahalaga pa kaysa Diyos at sa Kanyang kaharian. Walang tao, walang bagay, walang ambisyon, at kahit tayo mismo, ang dapat ilagay sa sentro ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos at ang Kanyang kaharian. Sa madaling salita, ang sentro ng buhay natin ay hindi ako. Ang sentro ay walang iba kung hindi si Kristo. At dito natin makikita ang isang pinakamalaking problema ng ating lipunan ngayon. Maraming nagsasabi na ang ugat ng kasamaan ay kahirapan, kakulangan ng edukasyon, o kakulangan ng oportunidad. Tama nga naman, may katotohanan din yun. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, may isa pang ugat ng maraming kasalanan at kaguluhan sa mundo. Ano yun? Self-centeredness. Self-centeredness. Ako, ako, ako. Kapag ang isang tao ay puro sarili lamang ang iniisip, ang kanyang kapakanan, kanyang interes, kanyang kapangyarihan, kanyang pakinabang, unting-unting nawawala ang malasakit sa iba. At kapag ang ako ang naging sentro ng lahat, nagsisimula ang problema. Kapag ako ang sentro, nagiging madali ang pagsisinungaling. Kapag ako ang sentro, nagiging madali ang panlalamang. Kapag ako ang sentro, nagiging madali ang pag-aabuso sa kapangyarihan. At kapag ako ang sentro, nagiging madali ang korupsyon. Hindi ba ito ang ating nakikita sa ating bayan? Ang mga pinuno ay hinahal at pinagkatiwalaan upang maglingkod sa mamamayan. Ang kapangyarihan ay binigay upang gamitin para sa kabutihan ng lahat.
Ngunit kapag nanaig ang pansariling interes, nakakalimutan ang tunay na layunin ng paglilingkod. Ang kaban ng bayan na dapat sanay para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, kapakanan ng sambayanan, nang dahil sa korupsyon, nang dahil sa ako, napupunta sa pansariling kapangyarihan, impluwensya at kayamanan. Kaya ang tanong ay hindi lamang bakit may korupsyon. Ang mas malalim na tanong ay bakit may mga taong inuuna ang sarili kaysa kapakanan ng nakakarami. At ang sagot ay malinaw. Dahil sa ako. Self-centeredness. Alam ninyo mga kapatid, ang tunay na disipulo ni Jesus ay hindi self-centered. Ang tunay na Kristiyano ay hindi ako muna, me first. Ang tunay na Kristiyano ay God is first at others before myself. Tingnan natin si Jesus. Hindi niya tinanong, ano ba ang mapapala ko? Parang ganun ang mga katanungan kapag ang isang tao ay naging politiko o nasa kapangyarihan, ang kanyang tanong, ano bang mapapala ko dito? Ano bang makukuha ko dito? Ang tanong ni Jesus ay, ano ang maibibigay ko? Hindi niya pinili ang kaginawahan para sa sarili. Pinili niya ang krus para sa kaligtasan ng iba. Hindi niya inuna ang sarili, inuna tayong lahat. Tayo ang inuna na paglingkuran ni Jesus. At yan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Alam niyo may isang magandang konsepto mula sa Afrika na tinatawag na Ubuntu. Ubuntu. Ang ibig sabihin nito ay I am because we are. Ako ay ako dahil tayo ay tao. Ako ay ako dahil tayo ay tayo. I am because we are. Napakaganda nitong Ubuntu dahil malapit ito sa pananaw ng Kristyanismo. Hindi tayo nilikha para mabuhay lamang para sa ating sarili. Nilikha tayo ng Diyos para sa isa't isa. Ang ating mga biyaya ay hindi para itago kung hindi ibahagi. Ang ating kakayahan ay hindi para sa sariling kapakanan lamang, kundi para paglilingkod. Ang ating posisyon, lalong-lalo na itong ating mga elected officials, ay hindi para maghari, kundi para maglingkod. Tayo ay tinawag upang maging, sa salita pa ni St. Ignatius, kayong mga graduates ng Ateneo, tayo ay men and women for others. Mga kapatid, ito ang hamon ng ating ebanghelyo ngayon. Sino ba talaga
ang sentro ng ating buhay? Sarili ba natin o si Kristo? Kapag sarili ang sentro, hahantong tayo sa kasakiman, pagkakanya-kanya, at ang temptasyon ng korupsyon. Pero kapag si Kristo ang sentro, matututo tayong magmahal, maglingkod, magsakripisyo, at magmalasakit. Kaya naman, mga kapatid, sa ating banal na misa ngayon, ngayong araw, as we once again come together to pray for our nation and to pray for ourselves, hayaan ninyo ito ang ating magiging dasal. I ask that each one of us, for a moment, be silent and pakinggan ang dasal na ito. Panginoong Yesus, Panginoon naming mapagmahal, ligtas mo kami sa pagiging makasarili. Palayain mo kami sa pag-iisip na umiikot ang mundo sa aming sarili. Bigyan mo kami ng pusong katulad ng iyo, pusong marunong magmahal, magbahagi, at maglingkod. Turuan mo kaming mamuhay, hindi para sa aming sarili, kundi para sa ikabubuti ng iba. Amen. Sapagkat, mga kapatid, ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa pag-una sa sarili. Ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagbibigay ng sarili para sa Diyos at para sa kapwa. Ang kabaligtaran ng korupsyon ay hindi lamang katapatan. Ang mas malalim na kabaligtaran ng korupsyon ay pagmamahal. Ang kakayahang unawain ang kabutihan ng iba bago ang sariling kapakinabangan. Sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ulitin ko, sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong sa Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang, mahal mo ba ang Diyos? Kundi ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Dahil doon nakasalalay ang kalidad ng ating pagiging tagapagsunod ni Jesus. Ulitin ko ang sinabi ko kanina, sapagkat ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Pagpalain po tayong lahat ng puong may kapal at mabuhay po ang sambayanang Pilipino.